maybe know what's happening inside. Kasi your father was talking to your uncle yesterday. No? Can we have an insider's They're okay po inside. They're free to go around, gano'n. Kaya lang, ang pinigilan lang as of yesterday, yung pagpasok ng mga pagkain coming from the outside. So may pagkain naman pwedeng bilhin within the village. Ang pinagbawal lang yung pagpasok. Maybe because parang siguro kasi parang guard lang na talaga to make sure na wala nang papasok, hindi yung dagat-dagat yung mga tao na doon sa loob. So, kung stable naman yung condition. Oo, okay naman sila lahat. Okay, June. Good morning, June Pabon from Balita ng Nabuti. Ma'am Francis, matagal nang issue yan eh. Kasi I remember year 2000, there are grams na nagpapreso din na somewhere here in Quezon City. First question po, sino po ba ito na inaano? Na kiram. Kasi ang dami yun. Meron pang kiram doon sa Fairview, malaki bahay niya, na nag-claim din. I mean, yung bang mga kiram po na yan eh, yan po ba yung mga original na ano? Kasi ang kamag-anak ba? O kamag-anak, kasi ang sabi talaga, ang mahali niyan, Sultan Kiram, araw pa. Under this issue, hanggang ngayon. Ngayon ma'am, second question. Teka muna, pasagutin muna natin sa mga question. Tutuhukin mo na. Okay. Second question ma'am. Matagal ng issue yan, kasi ano ba talaga pinaka-mortal ngayon dyan? Kasi, dekada na yan eh. Tapos sa ngayon, yung gobyerno natin ngayon, pinakabayan na sa DB ang problema dyan. But, ano po ang magagawa dito ng arm para ma-solusyon ng habang buhay? Okay. Thank you, June. Okay, yung una po tanong niyo, no? Kung sino talaga ang sultan, kung yung malaking bahay sa Quezon City, kung yung kumandidato ng senador. Yung kumandidato po ng senador, siya po si Sultan Jamal Kilapo III. Siya po yung present Sultan of Sulu and North Borneo. Hindi naman po tayo mawawala dito kasi from the first Sultan of Sulu, we have traces mo. We have our genealogy is intact hanggang sa 33rd Sultan of Sulu. Now, hindi po rin natin maaalis that there will be a lot of claimants. Some na are coming pa from the relatives. But itong mga lalaki, kasi ano yung yan, meron talaga kami, in the Sultan of Sulu, as evidence nga na hindi tayo mangmang pumunta ang mga Kastila dito, since Sultan ay ang nilulungan at time, meron silang law on the accession and on the ascension to the throne, na it's always the eldest male in the family. So, kaya po, intact yung genealogy niya. Makikita mo doon kung sino talaga. Malinaw na malinaw. So, pinapagulo lang po ng mga naggugulo that maybe has an interest in the issue that the Sultan is facing, or that the Sultanate is facing. Kaya po, malinaw naman kung sino bang ina-acknowledge ng Philippine government. Siya ang Sultan of Sulu. Pero hindi yun yung nasa Facebook. Ito pa po. One thing that I would like to clear, no? You do not have a website. So lahat ng mga nakikita nyo in your web may be true and some may not be true. But it is not ours. So hindi po kami ang naglalagay ng mga infos doon. Ang katumilan po dito ng father ko, why do we need to have a website? And like, parang ang tingin na kasi dito, syempre alam niyo po medyo 74 years old na, ang tingin niya, it's a hard sell. That you need a website in order for the people to know because you are trying to sell yourself. Sabi niya, we do not need to sell ourselves. We do not need to sell our Sultanate because it has been there. It has been in existence way before the Philippines become Philippines. Ayun nga sa website ko kasi, pwede maging novel. Maraming language sa Japanese at saka ano. Ang dami rin po mga iba. Pero may mga someone behind there. The second question. Hindi, nasa na, talagang blood time. Okay.
Okay na yun? Ano? Ng ARM. Anong itutulong? Okay. Okay. Ganun po, ano po ba ang ibig sabihin ng ARMM? Autonomous Region for Muslim Mindanao. The word autonomous. Okay. Kaya po, the people in the southern Philippines is claiming for autonomy is because of the Sultanate of Sulu. Dahil lahat po na pumunta sa Pilipinas para i-colonize ang bansa. Itong parte lang po ng bansa ng Pilipinas ang never conquered by anyone who went here to colonize us. Kaya po, they have all the right to claim for autonomy. Kaya this mga groups in Mindanao, lumabas, nagsisuputan because of the Sultanate of Sulu. Diba? So kaya kapag conflict in Mindanao will never be resolved not unless you face the cause of this. And the people in Mindanao are fighting for the cause of the Sultanate of Sulu. Yeah. Trivia tayo. Caliber 45 was designed, Princess. Yes. Trivia. Caliber 45 was designed by the U.S. military just only to conquer Mindanao. Number two, we had one president who wanted to help the Sultan of Sulu to recover Borneo. That was President Gustavo Macapagal. Kaya kinik out siya ng US imperialist noong election. Okay. Correct. Yes, mas matanda ako sa iyo, Bihama. Jimmy, ng DZAR, ng People's Balita, ng CNN, at saka ng BBC. Magandang umaga po, ma'am. Good morning po. Tanong lang po, bakit kung kailan nagkaroon ng peace agreement sa pagitan ng MILF sa Kasapalang Aquino, nagkaroon po ng problema? Parang sumabog po ang mga problema. At second po, Ano mo na yung problema? Yung sa... problema nga po na yung stand-off sa Okay. So, ano po nga ginagawa ng MILF para matulungan kayo doon sa problema, para maayos din yung problema? This is not their problem. This is not their issue. Ang sinasabi nga po namin, we wrote letters, no? Una address, the first letter we wrote was in PJE, parang itong framework na to, no? We want to help sana in the peace process because we have to understand that the Sultanate of Sulu and the Sabah issue is an integral part of the peace process. Hindi mo natin pwedeng gamutin ng sakit. Magbigay lang tayo ng antibiotic na hindi natin inaalam kung ano ba yung bacteria na nandirito. So, ang kailangan mo natin gawin para ma-resolve ang conflict in Mindanao and to attain lasting peace is to know the root cause of the problem. So, pabibigyan natin ng tamang solusyon. Kaya, hindi po dahil nagkaroon ng framework, nagkaroon ng problema. Yung problemang ito ay matagal na at never has been addressed. Okay, Jim. Last question na lang po. Kasi sinabi ng Malacanang DFA na dapat malis na lang o umalik na lang sa Pilipinas ang inyong ama. Sakali po magkaroon ng press